Ah, Maalab na pagbati po sa mga kapatid, sa aking mga kamanggagawa, sa lahat po ng mga panauhin, sa mga senior citizens, sa lahat po ng mga kapatid sa Paisawan at sa mga lingguhang manonood po sa YouTube channel na ito. Isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa isang short prayer. Let us bow down our head. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, humbled by your grace, and drawn by your love. Thank you for giving us the privilege of gathering in your presence today, Lord. As we begin, we ask that you quiet our minds, open our hearts, and align our spirits with yours. Panginoong Jesus, ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan at ang kabuuan ng katotohanan. Nais naming lumago sa kaalaman, hindi lamang sa karunungan, kundi sa malalim na relasyon sa iyo. Teach us to see you more clearly, to love you more deeply, and to follow you more faithfully. Banal na Espiritu, paliwanagin mo ang aming isipan sa iyo. Hayaan ang bawat aralin, bawat pagmumuni-muni, at bawat pag-uusap ay dalhin kami kay Kristo. Shape our character, renew our minds, and strengthen our faith so that we may walk in the manner worthy of the calling we have received. May our time together bring glory to your name, Lord. Help us not only to understand your truth, but to live it out with courage, humility, and joy. We commit this gathering to you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng taong 2026. So, as Christians, what do we expect? Kapag may nagtanong, ano ang inaasahan natin sa 2026? Ang sagot ay hindi kailanman tungkol sa mga nagaganap sa mundo, politika o mga hula. Patuloy na inilalayo ng kasulatan ng ating mga mata sa mga haka-haka at ibinabalik tayo sa espiritual na postura. Kaya yung bigyan ko kayo ng malinaw na batayan at malalim na biblical framework sa kung ano ang maaasahan ng mga Kristiyano at kung ano ang pagkatawag sa atin ngayong nasa 2026 na po tayo. What are the things we need to expect? Things to expect in 2026, inisa-isa ko po yan. Number 1, we can expect God to remain faithful. We can expect increasing spiritual contrast. Number 3, we can expect God to call His people deeper. Number 4, we can expect global shaking, but also global opportunity. Number 5, we can expect the Holy Spirit to empower the church. And lastly, we can expect Christ's return to remain our blessed hope. Ito po yung mga dapat nating asahan for the year, no? Kaya nga lagi tayong merong pag-asa sa iglesia, no? At kung akin pong lalagumin ang taong 2026 sa isang maikling pangungusap, asahan natin na ang Diyos ay magiging tapat, ang mundo ay manginginig, at ang church ay magniningning. Purihin natin ang Panginoon. No? Gaya po ng nasabi ko noong nakaraan, napakahalaga na ang isang mananampalataya ay lumalago po sa pagkakilala kay Kristo. Tandaan niyo po yun, no? Lumalago sa pagkakilala kay Kristo. Ito ay galing sa pundasyon na nauunawaan natin. Merong pagtitiwala at pananalig na idadagdag natin sa elemento ang kagalingan, kahusayan at kaalaman. Sa pananampalataya at kabutihan naman, sinasabing kailangan idagdag ang kaalaman na talagang dapat idagdag. Dahil ang kaalaman kay Kristo ang tema ng ating paksa ngayong umaga, ang pamagat natin ay increasing knowledge in Christ. No? Basahin ko po yung 2 Peter chapter 1 verse 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan
sa inyong kabutihan ang kaalaman. Hina-highlight ko po yung word na kaalaman kasi diyan tayo magbabase sa ating paksa ngayong umaga. Sa makatwid, ang kaalaman po ay isang mahalagang elemento sa ating paglago at pagkakilala kay Jesucristo. Kahit na tila kabisado na natin ang mga bagay na ito mula sa ating pag-aaral, may kaunti pong pagkakaiba ang salitang kaalaman sa ating teksto. Kaya kailangan nating saliksiking mabuti ang wastong kahulugan ng kaalaman. Let's go to Roman number 1. The definition of knowledge. Under letter A, the knowledge of Jesus Christ. Ginamit po ni Apostol Pedro ang salitang pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Dito po sa 2 Peter chapter 1, verses 2 and 3, babasahin ko po sa inyo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa 2 Pedro din, kabanatang 1, talatang 8, ito ang kanyang dagdag, no? Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Seriously, nakikita natin ang kahalagahan ng makilalang lubos ang Panginoong Jesus. Lahat ng Christian, lahat ng mga dumadalo ng regular at ng hindi. Kailangan malaman ang lahat ng bagay at mga katangian tungkol sa Kanya. Kailangan ganap at puspusang makilala siyang lubos ng bawat individual. Makilalang mabuti kung sino siya at ano ang kapangyarihang nasa Kanya. Bakit po mahalaga ito? Marami kasing tao ang nag-aangking Kristiyano, subalit hindi gaano katotoo. Kapag sinabi kong Kristiyano ako, ibig sabihin, kabilang ako sa bayan ng Diyos. May kinabukasan at may pag-asa. Yun po yun. Balikan natin ang personal nating pagkatao. Basahin natin at tunawaing mabuti ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:11 hanggang 13. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Naintindihan po ba natin yung mga talatang yan? Noon, mga hintil tayo, hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon, idinako po tayo kay Kristo. No? Hindi lang po yan. Sa Efeso 2:16 hanggang 22, meron din sinasabi si Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo, tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay
at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yan po yung nangyari. Yan po ang umikot sa kasaysayan sa buhay ng mga hentil at kung paano sila napaloob at napabilang sa sambahayan ng Diyos. Alam niyo, mahalaga po ito para sa ating lahat. No? Kailangan talaga nating makilala si Jesus ng personal, lubusan. No? Again, bakit po? Bakit natin siya kailangan talagang makilala personally? Paano mo kasi ipapayag sa mga kaibigan mo, kakilala at mga mahal sa buhay si Kristo kung hindi mo siya lubos na nakikilala? Malaki ang problema mo, kapatid. Makinig ka, kapatid. Malaki ang problema mo. Halimbawa, salesman ka o kaya insurance agent at nagbebenta ka ng anumang produkto. Siyempre, una sa lahat, kailangan kilala mo ang produktong dinadala at ibinebenta mo. Alam mo dapat ang mga katangian ng bagay na ibinebenta mo. Para saan ba ito? Ano ang ibibigay na benepisyo nito? Ano ang mga pangangailangan at paano gagamitin ito? Mahalaga ba ito kung bakit kailangan bilhin? Hindi ba? Mahalaga po yung mga impormasyong ito sa anumang bagay. Dapat meron kang sapat na personal knowledge sa produktong dinadala o ibinibenta mo. Anything na gusto mong ibenta, kalakal, whatever, no? Naalala ko minsan sa SM workshop ako at tinitingnan ko yung isang electrical gadget. Makinig kayo mabuti, ha? Patingin nga niya, sabi ko gano'n. Tinanong ko yung salesman kung ilan ang wattage na hawak kong gadget. Mahina kasi ang mata ko, hindi ko mabasa. Tinignan niya ito at matapos siya sa atin, ang sabi niya, sorry sir, hindi ko alam eh. Ang mabuti, i-google na lang ninyo. Nilapag ko po yung gadget at umalis ako dahil nawalan ako ng interest doon sa gadget na yun. Naroon po yung salesman para tulungan ako para malaman ko yung impormasyon na hiningi ko. Kaya alam po, wala siyang alam na impormasyon tungkol sa electrical gadget na yon. Kung ganon, hindi siya effective na salesman. No? Hindi siya dapat naroon. Hindi siya makakabenta ng produkto kung wala siyang alam. Ganon din yung bawat Kristiyano. Bago maipahayag si Kristo sa harapan ng mga tao, una, kailangan personal nating kilala siya. Amen po ba? No? Alam natin kung saan siya nagbuhat. Sino ang nagsugo sa kanya at bakit? Di ba? Sino ang kanyang mga magulang? Saan siya ay pinanganak? Saan siya nakatira? Kailan siya pumasok sa ministeryo? Ano ang kanyang mga naging karanasan? At ano ang kapangyarihan niya? Paano ba siya namatay at bakit? Marami pa pong mga tanong. Ano ang personal na pagkakilala mo sa kanya? Christian ka, di ba? Gaano mo siya kakilala? Di ba pag kami nagtanong siya, paano mo siya ipakikilala? Sabi mo, born again ka. Sabi mo, nabaptize ka na. Kailan ka na born again? Kailan ka na baptize? Anong pinangahawakan mong scripture? Kailan mo nakilala si Christ? Kailan mo siya tinanggap? Ang tapang, humaharap ka sa tao, hindi mo siya kilala, tapos papakilala mo si Christ. Ang tagal mo na pala sa church, hanggang ngayon, hindi mo pa siya kilala. Alam niyo, yung ganitong kaalaman at pagkakilala ay matututunan mo kung naranasan mo ng personal sa buhay mo ang mga aral na binigay niya. Halimbawa, tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Tinanggap mo na siya talaga? Naranasan mo na ba ang maipanganak na muli? Anong ministeryo ang kinikilusan mo ngayon? Nagampanan mo ba ang wastong pamumuhay Kristiyano? Dumadalo ka ba sa mga gawain ng kanyang iglesia? Ito yung mga katanungan lamang. No? May kausap akong isang tao na sabi niya, Christian daw siya. Sabi ko, uma-attend ka ba sa church? Opo.
Saan ang church nyo? Doon po. Ilan taon ka na bang nakakilala sa Panginoon? At kailan mo tinanggap si Jesus? 9 years old pa lang po ako, tinanggap ko na si Kristo at nabaptize na po ako. Ano ang scripture na nakaakit sa iyo kung bakit mo tinanggap si Kristo? Hindi ko na po matandaan eh. Ano po ang kinalabasan ng aming pag-uusap? Madali magsabi na Christian, na-baptize ka na. Madali sabihin yon. Pero tandaan mo, yung bagong kapanganakan mo, nagbuhat yan o makipag-isa ka kay Kristo. Unang-una, nag-repent ka. Pinagsisihan mo yung kasalanan mo, na pagwari-wari mo sa isip mo na makasalanan ka talaga at kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kaya isang araw nakita mo na ang tanging sandigan mo lamang ay si Kristo. Wala kang ibang sasandalan sa mundong ito. Hindi ang kaibigan, hindi ang magulang, hindi ang edukasyon, hindi ang trabaho. Sa kahuli-hulihan, si Kristo lamang. No? Tandaan natin, letter B, knowledge is just one element. Ginamit ni Apostol Pedro ang salitang sikapin nang sabihin niya na idagdag natin sa kabutihan ang kaalaman. Idagdag niyo sa kabutihan ang kaalaman. Mabuti ka naman tao eh. Pero dapat knowledgeable ka. Dapat alam mo. No? Hindi pwede yung Christian ka lang, nabaptize ka lang, tapos na. No? That goes to every Christian. Sabi po ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 1, verse 5, sabi niya, dahil dito, sikapin niyo idagdag sa inyong pananampalataya. Nakita niyo? Dagdag sa pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Kaalaman kanino? Kailangan nating pagsikapang sundin ang salita upang magkaroon ng kaalaman. Isang pag-uusisa. Isang malalim na pagsisiyasat. Pag-aaral. Inihahatid kasi ng salita ang kaalaman. Having awareness through rigid study and experience. Kailangan mag-aral na mabuti ang bawat Kristiyano upang madagdagan ang kaalaman. Hindi lamang dumadalo sa mga gawain, kundi nagsisikap na dalhin ang kapatawaran at kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So you can share your knowledge about Christ, no, to others. Kung wala kang alam, paano mo dadalhin yan? Nakita niyo? Kapag walang kaalaman, mag-i-struggle ka, kapatid. Ang kaalamang binabanggit ni Apostol Pedro ay tumutukoy sa pagkakilala at kaalaman sa kalooban ng Diyos at ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit po? Kinakailangan kasing maunawaan ng mga tao ang ebanghelyo na inihahatid natin sa kanila. Remember, we are in close contact with people. Kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapamilya. Kinakailangan kasing maunawaan ng mga tao ang ebanghelyo na inihahatid natin sa kanila. Mahalaga ang personal na relasyon at pagkakilala kay Kristo Jesus. Personal, kailangan, kilala mo. Gaya ng binanggit ko kanina. No? Yung mga nabasa natin, mga narinig natin sa mga messages, no? Pinakikinggan natin mabuti yan. Yung iba dyan ay talaga itinatanim natin sa puso natin, no? Yung iba, nalalaglag, no? Pero yung iba, pumapasok. Yung mga pumapasok na yan ay mga bagay na mga mahalaga. Yung mga pinangahawakan natin, kagaya ng pananampalataya. Pero higit doon, yung kaalaman natin tungkol kay Kristo kasi siya yung ipapakilala mo. We will introduce Christ to the world. Paano mo pakikilala si Christ? Yun ang importante. Kung hindi mo nga siya kilala, wala kang kaalaman tungkol sa Kanya. Di ba? Bakit po mahalaga? Sabi po sa Lucas, Kabanatang 1, 72, upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Imagine mo yung isang taong nag-i-struggle, punong-puno ng bagabag, hindi niya alam ang gagawin niya. At nung dumating ka,
ipinapahayag mo sa kanila. Ipinababatid mo sa kanila kung ano ang kalutasan sa kanilang problema. Paano sila makakalusot, paano sila makakalampas, paano sila maliligtas, at paano sila patatawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Eh kung wala tayong personal or basic knowledge about this, how? Nakita niyo po? Kaya hindi naman pwedeng ang mga Kristiyano maging pipi na lang. No? Paano ba ito? Sabi siya ng tao, ay, mating ka na lang sa church. Nagtatanong yung tao sino ba si Christ? Bakit kailangan siyang sambahin? Ay, nako, makakabuti po siguro pumunta na lang kayo sa church. Pagkakataon mo na yun. Malay mo sa araw na yun, maipanganak siyang muli. Pagkakataon mo na yun. Mahilig tayong pumunta kayo sa church. Haligi po kayo, sama kayo sa amin, punta kayo sa church. Nandyan tayo para ipabatid sa bayan na yung kanilang kaligtasan at yung kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Magagawa natin yan. Dahil naranasan natin yan. Kung totoong naranasan natin. Yan mismo ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostol Pedro na sikapin niyo idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Mga impormasyon na kailangan ng tao upang makilalang lubos si Kristo. Information, no? Ang kahalaga ng pagkakilala kay Jesus ay nangangailangan ng kaalaman. Meron po itong hinihingi. Ano pong hinihingi nito? Roman number 2, the demand of knowledge. Letter A, God demands His people to have knowledge. Notice the word demand. Bakit tinawag ni Jesus yung 12? Inaralan niya. Binigyan niya ng kaalaman. 3.5 years na sinamahan sila ni Christ. Ikaw, ilang taong ka na sinasamahan sa church ng Panginoon? 3 years? 5 years? I suppose, 10 years or more? Di ba? Sila yung mga alagad 3.5 years lang kasi pagkatapos nun alam natin kung ano nangyari sa kasaysayan. Di ba? In 3.5 years, marami silang natutunan. Si Peter nakagawa ng aklat. Si Paul. Di ba? Si Mateo. Si Juan. Ikaw, may nagawa ka na bang aklat? Pangaral na lang muna. Ipangaral mo kung ano yung mga natutunan mo mula sa ating Panginoong Kristo. Ito po yung hinihingi ng Diyos. Inaasahan niya ito sa kanyang mga tinubos. Tulad ng isang ama, ayaw niya maging mangmang ang kanyang mga anak sa pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Ang Biblia ay meron pong kumpletong impormasyon na maghahatid ng kaalaman sa atin. Yan ang pinakamagandang source ng knowledge. Kailangan nating pag-aralan ito sapagkat sa paraan ito lamang natin lubos na makikilala at mararanasan ang Diyos kay Kristo Jesus. Hindi lamang po yan. Binanggit po sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ganyan ka-importante siya. No? Di ba tayo, mahilig tayong gumawa mahilig ako dyan, nagagawa ko ng notes, didikit ko sa office, para pagdating ko, alam ko kagad. Hindi ko makakalimutan. Parang ganyan po yan. No? Ganon din, sa Jeremiah chapter 31, 31 to 34, ganito naman ang mababasa natin. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. No? Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan.
Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Importante po yan. Sa morning devotion, pinag-uusapan namin yan eh. Biro mo, ano ba ang karapatan natin sa harap ng Diyos? Wala naman eh. Isipin mo, ang dami natin ginawang kasalanan. Buhol-buhol, hindi na nga natin matandaan eh. Hindi na rin natin, alam niyo ba yun, pag tinali mo at binuhol mo, ang hirap na rin kalagin. Ganyan ang kasalanan eh. Pero ang Diyos hindi na po nag-aksaya ng panahon eh. Kaagad na sinagot yung problema ng tao. Biro mo, pinawalan sala tayo nang walang kaabog-abog at yung mga kasalanan natin, hindi na niya aalalahanin. Yun ang kanyang pangako eh. Naintindihan ba natin yung mensahe? Alam ba natin yun? Kinikwento ko nga sa mga kapatid eh. Witness ako sa Muntinlupa, no? Every Sunday, doon ako. Alam ba niyo, pag may tinawag pag may tinawag ng isang bilanggo, no? At paglabas ng bilanggo sa opisina ng direktor, tuwan-tuwa po. Tuwan-tuwa nagpapasalamat. Samantalang temporary liberty lang po yun. Tuwan-tuwa sila, pinalaya sila. Yung crime, no? Yung lalo na yung mga pinawalan sala, no? Hindi nyo naranasan kasi yun, no? Yung makulong kayo, yung makulong ka, tapos gustong lumaya na, pero hindi ka makalaya-laya. Ginawa ng Diyos yan sa ating lahat. No? Upang makasunod tayo sa Panginoon, kailangan tayo magkaroon ng seryosong kaalaman tungkol sa kalooban niya. Hindi natin siya masusunod kung di natin siya kilala. Kaya ang payo ni Apostol Pablo ay sa Colosas 1:9-10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin dinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Lalawak ang inyong pagkakilala. Kaya one day, pag may dumating na kaibigan, born again ka na pala, Tony. Oo, taong 2021, tinanggap ko si Lord. Talaga, ba't mo siya tinanggap? Kailangan ko siya. Kailangan mo rin siya. Ganon po eh. Alam mo, hindi. Di ba? Marami siyang mga bagay na itatanong na dapat alam mo. Kasi, hindi naman mahirap isipin at pag-aralan. Kasi, yung sasabihin mo sa kanya, yun yung totoong karanasan mo sa Panginoon. I-share mo lang sa kanya yun. Paano kung hindi ka nagkaroon ng karanasan, paano po yan? Nakita niyo? Mag-isip-isip tayo, 2026 ngayon. Di ba? Uulitin na naman natin yung 2025? Di ba? Parang sa school, nag-fail ka, bumagsak ka, ulit ka uli? Di ba? I think, kailangan tayong kumilos na talagang pag-aralan natin. Ang daming babasahin, no? Andyan yung mga morning devotion, andyan yung mga, di ba? Ang dami. Masipag ka lang. Pagbasahin mo yung aklat ng Juan, pag natapos mo, 30 days lang, tapos na yun eh. Yeah. Punta natin letter B. God is displeased with lack of knowledge. Hindi pala nalulugod ang Diyos doon sa mga taong kulang sa kaalaman. Tama yung narinig mo. Pagkakulang ka sa alaman, hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. No? Parang isang magulang na hindi nasisiyahan sa anak dahil kulang nga sa kaalaman. Bakit po? Hindi kasi nag-aaral, tamad at ayaw magsikap. Alam ba niyo na ang Israel ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman? Bayan niya ng Diyos pero matigas ang ulo. Ano po sabi sa Hosea, Kabanatang 4, talatang 1? Ang sabi, dinggin ninyo,
mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh. Sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan, at walang pagkakilala sa Diyos. Bakit? Kulang sa kaalaman. Hindi nila alam na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos nagpapatawad, at ang Diyos ang nagbibigay ng buhay na masagana, ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Hindi nila alam yun eh. Kaya sabi ni Propeta Hosea, basahin ninyo. Di ba? Dinggin nyo, pakinggan nyo. Di ba? Alam ba nyo na ang talatang ito ay prophetic po? No? Prophetic siya, warning po ito sa mga mamamayan ng Israel. Ito po ay paratang mula sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Hear the word of God. Listen to it. No? Ito po ay isang panawagan para sa lahat na kailangang makinig na mabuti. Seryoso. Nagsasalita na ang Diyos sa paghatol at hindi na po basta payo. No? Kaya sabi ko kanina, di ba, yung panahon natin, liligligin ang church magniningning. Oo, yan na talaga. Yung mga tamad, mawawala po sa church yan. Believe me. Opo. Yung mga tamad, mawawala sa church. Tandaan niyo. Why? Because ang Diyos ay hindi malulugod sa kanila. Oo. Kasi ano po yan eh, ang dami na pong aral eh. Kailangan pakinggan mo, tanggapin mo, ilagay mo sa puso mo, sabi pang italisan mo, ilagay mo sa hamba ng inyong tahanan, etc., etc. In short, maging seryoso ka. Oh, seryoso ka. Hindi na pwede yung pa-ekik-ekik lang. Anak ko, mga kapatid. Hindi na pwede pa-atin-atin lang. Ang Panginoon ay may paratang sa kanila. Sino ang pinapartangan ng mga tao? Yung mga nakatira doon sa lupain. No? Legal na wika po ito. Nilarawan ng Diyos bilang isang hukom na nagdadala ng kaso laban sa kanyang bayan dahil sa paglabag sa kanyang tipan. Kaya nangyari yan. No? Ang tatlong kabiguang ito ay nagbunsod sa espiritual na pagbagsak ng Israel. Kung masipag kayo magbasa ng news, nakita niyo po ang Israel ngayon, hindi tumitigil sa pakikipagdigma. Noong isang araw, binomba na naman siya ng Iran. Wasak, ang daming namatay doon sa medical center. Minomonitor ko po yan eh, yung mga news na yan. Bakit po? Bakit nagkaroon sila ng kabiguan? Kasi, number one, wala yung katotohanan. Wala yung pag-ibig nila. Walang kaalaman sa Diyos dahil sa kanilang kawalan ng katapatan at kawalang katarungan, nagagalit ang Diyos sa kanila. Ikalawa, wala silang pagmamahal. Walang habag. Hindi mabuti at katapatan, walang katapatan sa tipan ng Diyos. Tingnan niyo po nung i-assault sila ng mga kaaway na. Tandaan niyo, nakalimutan ko. Anong buwan yun? Nagsi-celebrate sila. Ang dami namatay. Ano pa? Ikatlo, walang kaalaman sa Diyos. Makinig kayo mabuti. Walang kaalaman sa Diyos. Hindi lamang kamangmangan, ngunit piniling mamuhay na parang walang halaga ang Diyos. Bakit? Ang dahilan lang niya, simple, wala nga kaalaman eh. Mangmang. Of course, di naman natin sila hinahatulan. Pero, kailan pa yung digmaan na yan? From the time of David and Goliath, earlier. Hanggang ngayon, ayan. May digmaan pa rin, no? Itinuro po ni Propeta Hosea, ang pagkabulok sa moral na lipunan ay nag-uugat sa espiritual na kapabayaan. Tama, espiritual na kapabayaan. Kapag tinalikuran ng tao ang pagkilala sa Diyos, kasunod dito ay ang suliraning panlipunan at ethical. Pati tayo, sakop yan. Hindi po yan para sa kanila lang. Tatama sa atin yan. Marami sa atin dito, umati na ng church, pero sangkaterba ang problema. Bakit parang, kung kailan nakakilala pa, saka dumami ang problema? Di ba nyo napansin yun? Kasi, binigyan natin ng karapatang magpasakop sa Diyos, ginagawa na ng Diyos yung kanyang trabaho. Inaayos niya yung bawat buhay natin. Kaya yung mga matitigas ang ulo,
Sila yung mawawala sa church. Maniwala po kayo. Yung mga hindi sumusunod, kasi ginagamit mo lang yung church eh. Ipinagmamalaki mo sa kaibigan mo, Christian ka, sabi mo, 15 years ka na. Pero wala ka namang ginagawa. Pag tinanong ka tungkol sa karanasan ni Kristo, wala ka maikwento. Ano yung kinikwento mo? O, di ba? Yan po yan. Yan ang problema. So, ano sinasabi ng Diyos? Ayon kay Hosea. In simple terms, no, God is saying, I have a case against you because you have forgotten me. And it shows it in how you live. Paano kayo namumuhay. Nakikita ko yan sa paraan ng inyong pamumuhay. Magaling kayo sa mga handaan, magaling kayo sa mga kasiyahan, pero hindi kayo seryoso pagdating sa akin. Alam niyo, nagsasalita ang Diyos eh. Hindi naman siya nanonood lang at nakikinig, no? Nagmamasid. No! Hanggang ngayon, nagsasalita ang Panginoon sa buhay natin. Ano sabi ni Hosea? Para mamulat yung mga tao roon. Ano sabi niya sa Hosea chapter 4, verse 6? Sabi niya, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko na rin kayo bilang pare. Mga ano to, saserdote to ha. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Magulo ang mundo, mga kapatid. Di nyo ba alam? Pati yung mga kabaklaan tsaka mga katomboyan, ang tatapang na ngayon, yung mga LGBT, ang galing, may mga nagtatanggol pa sa kanilang mga LGBT na scholar. Come on. Tingnan natin kung sino mananalo, kung sila, yung kabaklaan nila at katomboyan nila o ang Diyos. Tingnan natin kung sino mananalo. Pero mo, yung King James Version, pinalitan nila, gumawa sila ng aklat. Yung King James Version, pinalitan nila, Queen Version. Queen James Version. Meron silang aklat bago. Queen James Version. Mga bading, wag daw magsasalita sa kanila. Eh, bading nga, ano ba yung sasabihin mo sa kanila? Diba? Sabi ko doon sa may kausap kong alanganin, nung bang ipanganak ka, ano nakalagay doon sa birth certificate mo? Babae ka ba o lalaki? Babae po. Oy, babae ka. Hindi ka lalaki. Ganyan na po ang mundo kasi, no? Yung mga kasinungalingan, para bang nagtotoo na, ganon? Kasi pati mga abogado na bading, tumindig na rin. Pati mga nasa Justice Department ng Amerika, mga bading din, mga pulis bading. Ano po pati mayor bading. No? We have nothing against them. Pero tandaan niyo yung katotohanan. Kung lalaki ka, kung babae ka, wala pong in-between. Ano ka? Kordon ng kuryente na pwedeng isaksak ang... Yan po yun. Dahil sa kamangmangan ng tao, akala na marunong sila. No? Sabi pa sa Hosea 6, chapter 6, verse 4 to 6, ano sabi? Basahin natin. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng habog na dagli ang napapawi. Ganyan, no? Amen, hallelujah, hallelujah. Paglabas, magkano yung fishball, tatay? Bibigyan mo ako niyan. Uy, sarap ng lakad natin kahapon, ano? Wala na po ang Panginoon sa pag-uusap nila. Mga Christian na to talaga, bilib ako. Ano, ayan, gaya ng habog na dagli ang napapawi. Wala na po yung praise and worship, yung amen, yung ano, wala na po. Obserbahan niyo pagbaba pagkatapos ng church. Ano pa sabi? Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Dapat manginig ka na rin. Dapat tumindig ang mga balahibo mo Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. In short, maging seryoso tayo.
Naging seryoso tayo. Halatang napakalaki ng hinanakit ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kanilang kamangmangan. Babalik ang Panginoong Hesus sa araw ng paghukom laban doon sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Isinulat na po lahat yan. Dahil may ilang nakakilala sa Kanya, subalit hindi naman siya ipinakikilala sa kanilang mga kaibigan, hindi pinapakilala sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya sila napahamak. Di ba? Paano mo ipakikilala? Hindi mo nga kilala. Di ba? Paano mo ipakikilala? Paano mo i-introduce yung isang tao na hindi mo naman kilala? Di ba? Anong pangalan mo? Di ba? Paano mo pakikilala yan? Ano yan sa nakatira sa kunyan. Saan ka nakatira? Makapangyarihan yan eh. Pag tinanggap mo siya, makapangyarihan. Ano nga yung kapangyarihan mo? Tinanong ng tao, ano ang kapangyarihan? Anong kapangyarihan ba ni Kristo? Basta makapangyarihan, maniwala kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Yun lang ang alam mo. May mga kaibigan ka, may mga kakilala ka. Yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa nga nakakakilala eh. Ang dami pang sa paligid mo, hindi pa nakakakilala eh. Di ba? Nakakatakot kapag biglang dumating ang Panginoon. Oo, totoo yan eh. Alam mo, marami masyasyak talaga pagdating ng Panginoon eh. Yung binanggit na nga ni Jesus yan eh, di ba? Binanggit niya na, Lord, di ba? Pwede sabihin sa Panginoon na, Lord, 15 years po ako sa Lord's Temple. Kilala ko po yung pastor namin. Kilala ko po yung mga elders saka mga deacons. Ang care group leader po namin siya, lumayo ka riyan. Sabi ni Lord. Bakit? Kilala ka ng Panginoon eh. Hindi mo maitatago yan, kapatid. Ako, kaya nga, gano'n na lamang ang pagsisikap ng church nito upang hindi natin ma-miss ang kaalaman na kailangan natin tungkol sa ating Panginoon. Kaya natin binabalik-balikan yung mga pag-aaral. Kaya napaka-bisyo ng church nito, meron pang Miyerkules, may Biyernes pa. Yun po ang dahilan. Nagsisikap ang pamunuan ito para lahat tayo makakilala sa isang Diyos na tagapagligtas. Alam mo ba kung paano darating ang Panginoon? Basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 1, verse 2-8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ganyang katindi po yan. Anong mangyayari? Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Hindi po ako nagsalita niya, binasa lang natin. Kinopya lang natin sa Bible para makita natin lahat. Nakita po natin na kung walang kaalaman sa salita ng Diyos, ang katapatan at kasipagan sa sanlibutan ito ay walang kabuluhan. Lahat yan walang kabuluhan. Kaya nga nagdanais si Apostol Pablo na maligtas ang bayan ng Diyos. Yan ang pagsisikap. Roma 10:1-3. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Biro mo, ang tanda-tanda na ng bansang iyan, isipin ninyo. Panahon pa, bago pa si Jesus, bansa, hindi pa sila bansa, bayan na yan ng Diyos. Mantakin mo, mismong kababayan nila, hindi nila kilala. Yung kababayan nila, ipinanganak sa bayan nila, lumaki sa bayan nila. Ang mga magulang, kababayan din nila, hindi nila kilala. Isipin nyo,
Yung mismong kababayan nila na siya palang tagapagligtas din nila at tagapagligtas natin, hindi kilala. Di ho ba? Hanggang ngayon. May mga nakakilala ng mga Hudyo, tinanggap na si Kristo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. But majority of them, nandun pa rin sila sa lumang-lumang mga aral at walang maliwanag na pagtanggap sa Panginoon. Dinaig pa ng mga hentil ang mga orihinal na bayan ng Diyos. Bilangin niyo po ang bilang ng Israel ngayon. Ilang libo sila, ilang milyon sila, bilangin niyo po. Ilang milyon ang Kristiyano sa buong mundo. Hindi sila mga Hudyo, mga hentil sila. Nauna pa nakakilala yung mga hentil kaysa sa bayan ng Diyos. Kaya masakit ang loob ng Diyos eh. Lalo sasakit ang loob ng Panginoon kung tayo mga tinubos niya ay hindi rin makakilala sa Kanya. Sakit niya, mga kapatid. At dahil sa kaalaman sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay napakahalaga. Paano? Nadidevelop ang kaalaman. Yung pong kaalaman, yung knowledge, nadidevelop po yan. Okay? Roman number 3. The development of knowledge. Letter A. The source for knowledge. Si Jesus lang po kasi talaga ang ultimong pinagmumula ng tunay na kaalaman. Siya lamang. Kanya? Sayang. No? Sayang. Sabi po sa Colossus 2, 1-3, basahin natin. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ito po yung words ni Pablo, Apostol Pablo. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob, upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Nakita niyo po yung ang damdamin ni Paul dito ay talagang pinagsisikapan niya na mismo yung mga kababayan niya makilalang lubos ang Panginoong Kristo. Ganun yung calling niya eh, no? Alam natin paano siya tinawag on the way to Damascus, di po ba? Doon nagkaroon ng conversion. Doon niya nakilala ang Panginoon. Pero manonotice ninyo, from day one, nung siya po yung makakilala sa ating Panginoong Kristo, hindi na po siya humiwalay. Hindi na po niya nilubayan. Nagpatuloy po siya to the point na pati yung buhay niya ay nanganib na rin. Ganon kasi nagkaroon ng kaalaman. Ganon po yun eh. Kasi para doon sa mga tinubos na, ako nga naalala ko po yung buhay ko, no? Naintindihan ko po yung water baptism eh. Alam ko po yung born again experience eh. 2 Corinthians 5:17. Alam ko po yun eh. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilang, ang luma ay wala na. Siya po ay binago na. Totoo po yun. Dahil yung palang mga nakipag-isa na kay Kristo ay namatay na po sa kasalanan. At yung bautismo ay isang katibayan ng pakikipag-isa kay Kristo. Naintindihan ko po yun eh. Pagsungo ko sa labas ng tubig, nadama ko po ang isang presensyang bago. Kakaiba. Hindi siya normal na kagaya ng nararanasan natin araw-araw. At mula noon, tinanim ko na sa puso ko kung sino ang nagligtas sa akin. Hindi ako papayag na mawala siya sa buhay ko. Kailanman. Malinaw sa akin, hindi nagbabago. Hindi ako 70 degrees yung init ko at ngayon ay 20% na lang. No. Kung ano ang alab ng puso ko noong panahon na yun, hanggang ngayon, ganun po yun. Hindi siya nakakalimot, hindi siya nanlalamig, lagi siyang maalab. Kasi malinaw eh. May kaalaman ka na eh. Alam mo na eh. Dati pala ako makasalanan. Namatay na pala ako. At muli akong binuhay ni Kristo. Wow! Ang luma, wala na. Siya ay bago na. Di ba? Ano yun? Paano mo malilimutan yun? Di ba? Nakakalungkot lang pag kayong
yung ang mga Christian parang, alam mo yun, parang kinakaladkad ng sarili nilang paa papunta sa church. Ito po ang dahilan kung bakit mahalaga ang Biblia. Sapagkat naglalaman po ito ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kanyang mga aral habang nasa sanlibutan at sa huli sa pagpapatuloy ng kanyang mga apostol. Dito po nagmula ang kaalaman. Basahin ko lang sa 2 Timothy, yung habilin ni Apostol Pablo sa kanyang anak-anakan na si Timoteo sa chapter 3, verse 14 to 17. Ano sabi niya kay Timoteo? Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatamasa sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi lamang po sa mga impormasyon tungkol kay Kristo at ng kanyang kaligtasan, kundi kung paano ang isang tao ay nagiging ganap. Ang kaalaman na dapat natin idagdag sa ating pananampalataya at kabutihan ay matatagpuan lamang sa mga pahina ng salita ng Diyos. So anong dapat natin gawin? Letter B, the search for knowledge. Nasa iyo na ang lahat, kapatid. At kung hanggat natin magkaroon ng kaalaman, mahalaga rito yung ating mga attitude. Isang pusong nananabik at naghahanap ng kaalaman sapagkat aharap tayo sa mga taong napariwara, mga pagod, walang pag-asa at tiyak na mapapahamak. Alam ba niyo yun? Araw-araw nakakakita ka ng tao. Labas ako, punta ako doon sa may Tony's, yung restaurant na maliit na kinakainan ko pa mula nung mga 80s, 1980s pa. Doon ako kumakain. Hindi pa sementado yung floor nila. Lupa pa lang, kumakain ako ron. Every time kumakain ako dyan. At least, sa loob ng isang taon, mga ilang beses. Nakakausap ko yung mga tao, pati yung mga tindera doon. Pati yung mga nagsiserve ng nakakaawa sila eh. Tanong ko sa isang babaeng payat na matanda na, ganito ka na rito. Naku, mula pa po nung tinayo ni Tony ito. Matanda na, no? Tagal na. Hanggang ngayon doon siya. Nag-serve siya ron. Sabi ko, hindi mo ba alam na mamamatay ka? Ay, Sus Mariosep. Alam mo yung mga reaksyon ng mga taong ito, nakakagulag-gulat din ako eh. Ay, Sus Mariosep, sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Huwag kayong babanggit ng mamamatay. Uy, sabi ko, mamamatay naman tayo lahat eh. Sabi ko, di ba? O kahit na po huwag natin sabihin yan. Takot na takot mamatay eh. Eh, paano ka ako mamamatay ka rin isang araw? Nako, di ba? Nag-alala na po siya. May mga tao takot na takot mamatay. Hindi na alam mamamatay sila. No? Sabi ko sa kanya, merong isang church kami sa May Caloocan. Dito lang din, tinuro ko po yung location. Inimbita ko pa siya. Sabi ko, gusto mo umaten ka, antayin kita. Ayun. Ako, di ba linggo, wala namang kaintindi. Ang hirap pong hikayatin. Siyempre, ganun yung mga taong walang malay, di ba? Kawawa sila. Yan yung mga taong pagod, mga taong napariwara, mga taong wala na rin pag-asa, at tiyak na mapapahamak, no? Kaya nga doon sa mga nagnanais makasunod sa kalooban ng Diyos, may payo po ang aklat ng kawikaan. Dito po sa chapter 2, verse 3 to 6. Basahin natin. Ano sabi? Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pang-unaway pilitin mo makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos.
Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Binabanggit lagi yung kaalaman. There's no way. We cannot escape. Either mag-aral ka o hindi, bahala ka sa buhay mo. Pero ganito naman ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 2. Ano sabi niya? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Merong pag-aaral, continuous. No? Isang kaisipan na mas pinahalaga ng kaalaman kaysa sa ginto, mas mahalaga kaysa pag-aaral, kaysa trabaho. Because after all, saan ba tayo uwi? Balikan pa natin yung Kawikaan 8:10-11. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi may tutumbas. Yung knowledge po kasi, ano yan treasure yan Pagka talaga, tamo maraming tao na bakit ganun ang buhay nila. Mangmang Alam mo, sinisisi nila yung mga magulang na. Sinisisi na, hindi kasi ako nakapag-aral kasi mahirap lang kami Di ba? Kaya nga, kung mahirap ka, hanapin mo yung kaalaman. No? Ang Kristiyanong totoo ay nakikinig sa tagubilin. Nagnanais na makilalang lubos ang Panginoong Hesus. Hindi niya aaksahin ang kanyang panahon sa mga walang kabuluhang bagay at pagkatapos mapariwara siya. Marami tayong member ng church ngayon, nakita kong buhay. Wala na po. Yung mga wala na rito. Ano yan? Uma-attend na lang ng church paminsan-minsan para wakasan yung guilt nila. Wala namang ibang source ng buhay kundi ang Panginoong Jesucristo. Stick it out with Jesus. Dumikit ka sa Panginoon. Wala kang ibang pangahawakan. Baka iniisip mo yung makatapos ka ng college. Baka isipin mo pag nakapagtrabaho na ako. Come on. Hindi pa ba nakita yung mga tao nagpakapagod, nagtrabaho. Ano nakikita nila? Nagkasakit at namatay. Dahil ang ending yan, kamatayan. Intindihin mo yung pupuntahan mo. Pag namatay ako, saan ako pupunta? Yun ang tingnan mo. Maging wais ka. Yan ang kaalaman. Yung mga pansamantalang kinikita mo, nauubos din yan. Di ba? Tingnan mo yung mga veterano, tingnan mo yung mga pumunta ka sa may Viluna. Mga general, mga nakahiga doon. Wala. Ang daming pera. Wala. Ang dami kong nakitang mga mayayaman na wala rin Alam mo ba, ang yaman-yaman mo, no? Pag namatay ka, dadaling ka sa kukunin ka ng anong tawag doon? Pagka namatay ka na, sino kukuha sa'yo? Sa lupa. Di ba? Kukunin ka ng ano ba mga pangalan nila? At ilalagay sa may ibabaw ng stainless. Kapatid, nakahubad ka. Titirahin ka ng hose. Tapos nagkikwentuhan yung dalawa habang nililinis ka. Bibiyakin yung tiyan mo, whoop! Parang zipper. Shoot. Wala nang respeto. Akala mo ba yun, Sir, aalisin namin ang bituka mo, ha? Wala na. What? Ano mga balita? Blog. Hose. Nakahubad ka. Samantalang, pag dumadating ka sa opisina, ngayon, blog. Ay, nahulag. Ito kasi, nadulas tuloy. Wala na po. Pag patay ka na. Anong respeto? Wala nang respeto. Wala na. Wala ka na dyan Bahay lang yan. Lalagyan lang yan. Yung tunay na ikaw, haharap sa Diyos.
Kaya nga yung mga taong may unawa, sabi ng Proverbs 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Yung aral natin sa church, paulit-ulit. Yung mga paalala, nasa paulit-ulit yan. Wednesday, Friday. Hindi ho ba? Yung isang taong masunurin, meron pong gantong attitude. Nilista ko eh. Number 1, nagbabasa ng Biblia. Yung pagbabasa ng Biblia, yung priority niya sa buhay. Priority. Ikalawa, ginagamit ang lahat ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos, nag-iisa man o may mga kasama. With or without friends. Ikatlo, hindi babaliwalain ang gintong pagkakataon. Yung golden opportunity. Hindi mo sasayangin yan, kapatid. Magpasalamat ka sa Diyos, nilagay ka sa church. Nako, sabi mo, Lord, maraming salamat, Lord. Utang ko sa iyo lahat. Kasi, pasalamat ka kasi dinala ka dito sa church. Naipapakita ba natin yung ating pananabik na makamtan ang salita ng Diyos bilang pangunahin sa ating buhay? Siya ba ang una? Hindi natin pwedeng baluktutin yung salita ng Panginoon. Sabi ko sa isang kapatid kanina, ba't wala ka dito ng ano? Ba't wala ka dito nung last night natin sa 2025? Hindi kasi may dahilan siya. Ano ba sabi siya ng Panginoon? Ano ba sabi sa atin ng Panginoon? Sabi niya, unahin siya. Sabi ko, hindi yun. Ang sabi niya, kung mahal mo ang magulang mo ng higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Tandaan ninyo lahat yan. Kung mahal mo ang asawa mo ng higit kay Jesus, kung mahal mo ang anak mo, kung mahal mo pag-aaral, ang trabaho, at kung ano-ano pang mga gusto mo, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Let's be clear on that. Ano ba ang iniisip mo? Sinabi na ng Panginoon yun eh. Hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Kung hindi ka karapat-dapat sa Kanya, wala kang place sa Kanya. Tanda mo yan. Mag-isip ka. Baguhin mo na ang pag-iisip mo. Kapag ang isang tao ay nagsisikap at nananabik sa salita ng Diyos, mahayag ang karunungan at katibayan ng kanyang paglago. Lalago talaga siya. No? So anong dapat gawin? Ano sabi po ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 15 to 16? Ano sabi niya? Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Mag-share ka kasi, di ba? Ako, nagsasalita ito. Ikaw magsasalita rin. Kakausapin mo rin yung mga tao, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Mag-ingat ka. Of course, ang kabaligtaran nito ay nakakalungkot. Finally, perhaps a caution or two about, ito po ay dapat natin ingatan. Kasi merong panganib ang kaalaman o karunungan. Roman number 4, the danger of knowledge. Ano sabi sa letter A? Little knowledge can make one arrogant. Ang kaalaman ay may panganib na gawin kang palalo. Kita niyo na? In essence, Paul is saying na hindi sapat ang kaalaman, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa isang bagay ay hindi nangangahulugang ito ay kapakinabang. Ang pag-ibig ay mahalaga sapagkat kung walang pag-ibig, ang kaalaman ay maaaring humantong sa pagmamataas at pagkakahati-hati. Ang pagpapakumbaba, ang susi. Ang tunay na pangunawa at karunungan ay nagmumula sa isang relasyon sa Diyos at isinasabuhay ang pananampalataya sa pag-ibig. Kita niyo? Dahil sa mga kadahilanan ito, dapat nating gamitin ang kaalaman ng may pagmamahal at kaamuan. Ang pag-ibig ay nagpapatuloy at hindi palalo. Basahin niyo yung 1 Corinthians 13:4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Tandaan mo na yan. Mark mo yan. Anumang kaalaman o karunungan na pinaniniwala natin meron sa buhay natin ay kailangan makita sa espiritu ng pagpapakumbaba. Talagang huwag kayong minsan, kasi umiiral talaga yung kayabangan natin minsan. Huwag nang ganon. May sinasabi sa inyo, minsan nasasaktan ka, magpakumbaba ka. Huwag kang maghihimagsik.
Pag may sinasabi, oy kayo, baka o ano yung ginagawa niyo yan, ha? Magdadamdam ka agad. Hindi po, makinig kayo mabuti. Dahil yung mga ganyang paalala, ginto yan eh. Pambira naman, oh. James chapter 3, verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Yan, mga tips na po yan. Sa 17, ang sabi niya ganito, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. No? There is no virtue in knowledge kung ito po ay humahantong sa kayabangan. Letter B, knowledge can destroy a brother. Totoo po yan. Pwede makasira yan. No? Pwedeng ang kaalaman natin ay maaaring makasira kapag ginamit ito ng mali. No? At yung mga pang-aabuso ng kaalaman ay nakakalikha ng kasalanan sa ating mga buhay. Sabi po sa 1 Corinthians 8, 12 to 13, 12 to 13, sa ganoong paraan, nagkakasala kayo kay Kristo dahil itinulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budi. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kain niyon upang hindi siya magkasala. Ingatan niyo yung mga ginagawa natin, no? Lalo na yung mga kasama niyo, kapatid, bago. Nakikita nila yung mga bad practices natin, nakikita nila, no? Mag-iingat tayo kasi kaya pumarito yung mga kapatid niya, nakita nila, nakasilip sila ng pag-asa. Eh kung tayo rin yung magbabagsak sa pananampalataya nila, masama yun. No? I-accommodate natin sila. Mahalin natin, iparamdam natin sa kanila na sila ay nakatali na sa Diyos. No? Ito yan. No? Maaari tayo magkasala kay Kristo. No? Sa mga tweed, that's why love must properly restrain our use of knowledge. No? Basahin ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 14, mahaba po to, hanggang 21. Sabi niya, pakinggan niyo po to, all Christians, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, ikaw yon, ha? Natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi ngayon sa Kanya. Alam mo na kasi marumi, alam mo na. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mo ang inaakala mong tama ay huwag masamain ng iba. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo na may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng pananampalataya sa isa't isa. Huwag ninyo sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. So anything that will destroy the faith of your brother, avoid. No? Lalo na kung matanda ka na sa church, may inaakay kang bago, alagaan mo yan. Kailangan makita niya ang ugali mo at naikukumpara niya sa ugali ng Panginoon. Galing sa kasalanan yung kapatid niyan, minumulat natin sila sa katotohanan. Kailangan silang ingatan. No? Marami pa puntahin dapat na alalahanin sa taong ito. Naniniwala ako na, sabi ko nga kanina magniningning ang church na ito. Basta magpapasakop tayong mabuti sa Panginoon, simulan na natin yung mga gawain ng maayos sa puso. No?
yung ugali na uunahin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Una siya sa lahat eh. Una po siya sa asawa ko. Una siya sa mga anak ko. Yan, harap-harapan. Alam ni Sister Ruby, andiyan si Sister Ruby ngayon. Alam niya na una ang Panginoon kaysa sa Kanya. Kahit kami mag-asawa, we are both servants of God. Nakapailalim kami sa aming Panginoon. Hindi pa rin mauna siya kaysa sa Panginoon. No. Mali. Kasi kung naiintindihan po niyo yung salita, yung Ebanghelyo ni Kristo, kung naiintindihan natin yung mga salita ng Panginoon, gawin natin yun. Huwag tayong maghaka-haka na, baka pwede naman, maintindihan naman ni Lord kung unahin ko si Ruby. Sino may sabi sa iyo? Sino may sabi sa inyo na pwede mong unahin yung asawa mo kaysa sa Panginoon? Sige, tumayo yung may katwiran. Saan nakasulat sa Bible na pwede mong unahin yung asawa mo kaysa sa Diyos? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kahalagahan. No? Kung higit mo mahal ang asawa mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Yun po ibig sabihin noon. (2026) very bright yung future natin. Unang-una, nagkaroon tayo ng pagsasaliksik. Bawat grupo, bawat care group. Nakita natin ngayon yung epekto ng mga kakulangan natin noong nakaraang taon. Na pag-usapan din ninyo kung anong mga karampatang lunas dito, tinignan natin kung anong gagawin natin for this year. At yun yung pagpupulungan na namin para tayo ay makausad na sa year 2026. Sa akin po pagtatapos, tulad po ng isang matalas na kutsilyo, ang kaalaman ay sayang kung hindi gagamitin ng wasto. Sayang po yan. Ang tamang pagkakilala sa Diyos at Panginoong Jesucristo ay nakapagpapatatag ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. We provide direction in which to channel our striving for excellence. Excellence. Kailangan makilala natin ang lubos ang Panginoong Hesus upang mailayo natin ang ating sarili at ang iba sa malaking kapahamakan. Kung tayo ay lumalago sa kaalaman, nasa tamang landas po tayo. Sa ating pananampalataya at kabutihan, tiyakin nating magdagdag ng kaalaman upang tayo ay tunay na lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Babalikan ko na naman yung paulit-ulit nating binabasa. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 10. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayo maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Purihin po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for the time we've shared in your presence. Thank you for every truth revealed, every reminder of your grace, and every string in our hearts. As we go from this place, deepen our desire to know you more, just with our minds, but with our whole lives. Ama, naway mapugat ang mga itinanim na binhi ngayon. Tulungan mo kaming lumakad ng may pagsunod, pagpapakumbaba at pagmamahal. Lord, shape our character so that when people see us,
they see Christ in us. Banal na Espiritu, patuloy na turuan mo kami, hikayatin at kabayan sa lahat ng katotohanan. Keep our hearts tender, Lord, our minds alert, and our spirits hungry for more of Christ. May your peace guard us, your wisdom lead us, and your presence remain with us. We give you all the glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan at sa kaalaman at pag-ibig ng Diyos at ang kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. Kaya ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin ang Panginoon at magbatihan ang bawat isa.